Hello? Hi. Hello? Hello? Parang may tulog na. Good afternoon. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Siguro po, marami na tayong natutunan, naunawaan base sa mga binasa at ipinahayag ng mga nauna dito sa atin. At ganoon din po sa mga baguhan, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay ito po yung ginagawa namin para kung meron po tayong pananampalataya na kulang pa, pagtitibayin ng salita ng Diyos. Sapagkat, unang hakbang pa lang natin dyan pagpasok sa pintuan, tinitingnan na ng Diyos kung ano ang laman ng ating puso. Tayo ba'y seryoso sa ating kahilingan? Kung tayo po'y makita ang katapatan, ipagkakaloob ng Diyos ang ayon po sa ating hinihingi. Meron po tayong mensahe ngayon, dalawa. Ang una po ayon sa Santiago, sa Kapitulo 1, versikulo 19 hanggang 27. Ano po ang sabi? Sabi po yung ganito. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Ito po, turo ni Apostol Santiago kung paano po tayo dapat mamuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Sapagkat meron po tayong tinatawag na emosyon. Minsan, kapag nakakarinig tayo ng masakit na pananalita ng ating kapwa, mabilis tayong mag-catch up, mabilis din tayo mag-react. Dapat po hindi ganon. Sabi dito, ang sabi ganito, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Kumbaga, kung ang sinabi ng ating kapwa, bagamat masakit sa kalooban, hindi katanggap-tanggap, pero dapat i-analyze natin ano ba ang magiging resulta kapag siya ba'y sinagot ko, halimbawa, nagmura sa akin, minura ko rin, ano kaya ang kalalabasan? Simple kaguluhan, mag-aaway, mag-iinit din yung nauna nagsalita, minura, halimbawa, minura tayo, tapos minura din natin, simple, lalala lang yung sitwasyon. Kaya ano pong dapat natin gawin? Magmakupad sa pananalita. Ano mang bagay na ikasasama, huwag na nating sasabihin. Kumbaga, sabi sa people lang magmakupad, maging bagulbulan kita sa pagtaram. Kinakailangan, ano mang sasabihin ng ating kapwa, i-analyze natin, kapag yan ba'y sinagot natin, ano ba ang kahihinatnan? Kung yan ay kasasama, huwag na nating sasagutin. Kung ikabubuti, mabuti, sagutin natin. Pero kinakailangan, i-analyze natin sa ating utak, pagamat itong utak natin, limitado lamang ang kalaman, at meron pa tayong emosyon, minsan natatalo po tayo. Kaya anong nangyari po, napapahamak tayo. Hindi ba kayo nagmura? Siya lang ang masama. At yung tayo nakarinig, hindi tayo masama. Pero kapag sinagot natin, dalawa na tayong masama. Kaya ano po dapat natin gawin? Maging makupad tayo sa pagsasalita. Makupad sa pagkagalit. Bakit po? Sabi nito sa Kawikaan, basahin natin. Ayon po sa Kawikaan 14:29, sabi ganito, siyang nakupad sa pagkagalit ay may dakilang pag-uunawa. Ibig sabihin, kung hindi pala tayo sumasagot o nagre-reply doon sa mga nagsasalita sa atin na para pagmulan ng pagkagalit, malawak pala ang pag-uunawa natin. Pero kung tayo po sumasagot agad, ibig sabihin wala po tayong unawa. Ano bang sabi dito?
Ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. Kapag madali po pala tayong magalit, isa po pala yun ang palatandaan ng kamangmangan. Para hindi tayo maging mangmang sa harapan ng Diyos, i-analyze natin, huwag po tayong magagalit. Ano bang sabi dito? Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot. Ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Nasa Kawikaan 15:1 po yan. Kaya po, para po matuto tayo, malaman natin ang dapat na ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kinakailangan ina-analyze natin ang bawat sitwasyon. Nang sa ganun, makaiwas po tayo, makailag tayo na hindi tayo mapahamak ang ating mga sarili sa pamamagitan lamang ng simpleng bagay. Nagalit tayo, nakapagsalita tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, nagdamdam ang ating kapwa, ikinapapahamak na po natin yan, pati nung ating kapwa na pinagsalitaan natin. Ano bang sabi dito? Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Totoo po. Kapag ang isang tao ay punong-puno ng puot at galit, hindi niya po magagawa kahit na magsimba. Minsan lumalarawan lang ang pagsimba na parang kaplastikan o pagpapaimbabaw na pakunwari pumupunta ng simbahan pero yung galit ayaw pakawalan, nandun pa rin sa kanyang kalooban. Kaya po kung titingnan natin, ano ang sinasabi din ni Apostol Pablo? Kinakailangan ialay natin ang ating sarili buhay. Maging active tayo sa panalangin, sa pakikinig ng Ebanghelyo, sa mga awitin. Banal, nakapaglinis ng kalooban, nakapagsisi. Ang kaaya-aya, wala na bang natitira pa dyan na sama ng loob sa kapwa? Yan ang katampatang pagsamba para maging karapat-dapat tayo sa paligid ng Diyos. Ano pang sabi dito? Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. Totoo po, kinakailangan yung sarili natin, bagamat iyan ay ikapapahamak natin, o yan ikarumi natin, o yan man ay ikasasama natin, ihiwalay natin ang sarili dyan. Kung baga, halimbawa, ang mga nakapaligid sa atin, ganun ang ginagawa, ihiwalay natin ang ating sarili, huwag tayong mag-iayon sa kanila, kundi tayong maging liwanag o tanglaw para sa kanila, na tayo ang magtuturo sa kanila. Kapatid, masama yan, huwag mo nang gawin yan. Hindi ba dapat ganun ang magiging gawaan? Hindi yung tayo yung nahihila na mula sa liwanag, papunta tayo sa kadiliman. Kundi dapat yung mga nangasat kadiliman, mahatak natin papunta sa kaliwanagan na magsigawa natin sila ng mabuti. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim sapagkat na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kinakailangan po yung aral na pinakikinggan natin sa bawat pagsamba. Ano mang reliyon o sikta ang ating kinaaniban, pahalagahan natin yung mensahe na sinasabi ng pastor, ng pare, ng tagapangaral o ibang bilis naman sa bawat simbahan. Sapagkat iyan po ang makapagliligtas ng ating nag-iisang kaluluwa sa makatuwing bagay yung humihinga sa ating buhay na kumukuha ng lakas sa hangin para mabuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Para paganahin yung puso, yung baga, nang sa ganun, mabuhay tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya po, lahat tayo ay nakasandal sa Diyos. Hindi tayo mabubuhay kung wala siya. Kaya kinakailangan natin sundin din ang kalooban ng Diyos sapagkat sa Kanya tayo kumukuha ng lakas. Ano bang sabi dito? Tatapwat, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Halimbawa, may napakinggan tayong aral. Ngayon hanggang sa pakinig lang. Pagdating sa aplikasyon, hindi natin ginagawa, hindi maaari ang ganun. Sapagkat ang kalalabasan po nun, dinadaya natin ang ating sarili. Para ano pat nagsimba ka? Para ano pat nagluhod ka? Para ano pat sumama ka sa panalangin? Sumama ka sa mga kung ano-ano mga gawain. Kung hindi naman bukal sa kalooban ang ating ginagawa, ang mangyayari po yan, dinadaya lamang natin ang ating sarili. Ang kalalabasan niyan, pakitang tao lang yung pagsamba. Nasasabihin,
relihiyoso ka na, banal ka na, matuwid ka na, pero hindi para sumusunod yung gawa doon sa kanyang mga napakinggan o natutunan na aral ng Diyos. Kaya po, kinakailangan, kung ano yung napakinggan, sikapin natin, pag-uwi natin, dala-dala natin yun, i-apply natin sa ating pagkabuhay. At ituro natin sa ating mga anak, at ganun din, kapag lumaki man ang bata, matututo sila sa kabutihan. Kaya kung nasa atin ang susi, kaya tayo yung nagsisimba, dumadako sa mga pagtitipon, sapagkat kalooban po ng Diyos na pinili tayo sa iba-ibang lugar, pinagsama-sama sa lugar na ito para makinig ng salita ng Diyos. Ngayon, tatanungin natin ang ating sarili, hindi ang pakay ko naman magpagamot. Ang tanong, bakit ka may karamdaman? Sapagkat, sabi nga dito sa Hebreo 12:5-6, ang sabi nga dito, anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. O maglupay-pay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Kapag nakakarinig tayo ng aral, tinatamaan yung ating puso, nasasaktan tayo. Diyos po ang nagsasalita niyan, hindi yung tagapangaral. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Ibig sabihin, yung mga masakit sa ating katawan, yung mga karamdaman natin, yan po ay simbolo ng palo ng Diyos sa bawat isa sa atin sapagkat itinuturing niya tayong anak. Ibig sabihin, minamahal niya tayo. Ayaw niya tayo mapariwara o mapahamak. Kaya nais niya, dahil sa karamdaman na yan, dalhin tayo sa lugar na ito para makinig ng Ebanghelyo. Baka ito na yung pagkakataon na mabago na natin yung ating pagkabuhay. Na hindi na natin masunod yung dati nating pagkataon na dati malaya natin ginagawa. Na magtakaw, manirang puri, kung ano-ano pa mang masasamang gawa. Pero, nung marinig natin ang aral ng Diyos, meron na tayong tinatawag na pagpipigil sa sarili at hindi na natin nasusunod yung sarili nating kalooban, kundi yung kalooban ng Diyos na sumasa atin. Yun na ang ginagawa natin. Pagmamahal sa kapwa. Yun na yung ginagawa natin. Wala na tayong kaaway. Ang sarap kaya matulog nang wala kang inaalala na hindi mo napatawad. Ang sarap kaya matulog kahit hindi ka na abutan ng kinabukasan. Ang sarap kaya matulog kung nakapagpatawad ka ng pagkakasala. Napakasarap ng pakiramdam. Lalong-lalo na kung tayo po ay nagpatawad na may karamdaman, ay na may nakasalanan, nawagamat tayo may karamdaman, mahirap na nga paghinga, marami bang mga sakit-sakit na katawan. Pero nagawa nating magpatawad, patatawarin din tayo ng Diyos. Nasa Ama namin yon. Patawarin mo kami ng aming mga sala, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may sala sa amin. Para tanggapin natin ang magpapatawad, una muna tayong magpatawad. Kapag tayo'y umaasam ng patawad ng Diyos, hindi tayo nagpapatawad, useless ang pananalangin namin. Importante po yan, tayo muna yung unang gumawa sa kapwa bago ang Diyos ang magbibigay sa atin. Ano ba kung sabi dito? Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad ay katulad ng siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang mukha sa salamin. Parang kalalabasan lang niya, nag-ayos ng sarili, nagpaganda, nagpagwapo, titingin sa salamin, tinignan maigi pagkakalikod, nakalimutan niya ng itsura. Ano kaya? Gwapo na baga ako? O pangit pa rin? Parang ganun ang kalalabasan yan. Pero kung tayo po may pagkakatiwala sa ating ginawa na hindi mo nariritukihin yung pagkakaayos mo, ibig sabihin, magiging katulad tayo dun sa tagatupad. Hindi lamang tagapakinig, kundi isinasagawa natin ang bawat aral na ating napapakinggan sa bawat pagtitipon o araw ng pagsamba. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdagay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ganun po ang kalalabasan. Titignan yung salamin, okay na pala. Pagtalikod, ano ba okay na ba? Parang nagdadalawang isip. Ano kaya? Pasado na ba yung ginawa ko?
para hindi ako mapintasan ng aking kapwa. Para maging sure, isagawa natin yung mga bagay, yung mga napapakinggan nating aral. Ano ba sabi dito? Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan. Ano po ba ang sakdal na kautusan? Kung nalalaman natin, mayroong 10 utos. Ang unang 4 na utos patungkol sa Diyos. Na ang kabuuan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pag-iisip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. At ang pangalawa, mula naman sa igalang mo ang iyong ama at ina hanggang doon sa huwag kang mag-iimbot. Nabubuo naman sa ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Ang sakdal na putusan sa matatuwid, pag pinagsama mo sila lahat, pag-ibig. Ibig sabihin, anumang masakit sa ating kapwa, masakit din sa atin. Para hindi natin magawa, ang gagawin natin, iba-ispersa natin. Halimbawa, nagsalita tayo ng masama sa kapwa. Ilalagay natin sa ating isip, paano kaya kung ako yung tumanggap ng salita na yun, ano kaya ang reaksyon ko? Dapat ganun. Pag naunawaan natin yun, may pagpapahalaga na tayo sa sarili. Magiging maingat na tayo sa pagsasalita o pagsagot, lalong-lalo na kung ang patutunguhan nun ikasasama ng ating kapwa. O kaya ikapapahamak yan. At tayo naman, na nagsalita rin ng masama, kasama tayo sa mapapahamak. Kaya kung pinakakailangan po niyan, kontrolin natin ang ating sarili. Mahirap po magpigil, pero sa pagsasalita, mabilis. Kaya po, ang lahat ng bagay, pinapractice. Sabi nga, practice makes perfect. Paano magiging perfect? Hindi mo nga pinapractice. Kaya kinakailangan, mag-umpisa muna sa pag-practice. Makinig muna, i-analyze, i-practice. Ulit-ulitin hanggang sa ma-perfect. Ganyan po dapat. Sapagkat, ang utak natin, sabi ko nga dati yan, 2 lang sangkap ng utak natin. Conscious mind and subconscious. Kapag palagi nating sinasanay ang ating conscious mind sa magawain na ganito, ang ating subconscious ay nalilibilog. At pagkatapos ng kahit hindi na pumapasok sa ating isip, isinasagawa na natin. Parang naging natural na lang yung paggawa. Halimbawa, yung pagtutras. Pagkatapos mong kumain, sasanayin mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng magulang, anak, pagkakain mo, magtutras ka. Hanggang sa paulit-ulit na ginagawa, minsan, nakapokus ang ating sarili sa kung ano-anong mga iisipin, nagpupusa na ang ating subconscious na magtutras. Hindi ba, hindi na natin iniisip yun? Yun po yung ganun ng kinakailangan maabot natin. Kung halimbawa, malaya natin nasasabi ang isang bagay, wala tayong control sa ating bibig sa pagsasalita sa kapwa. Ngayon, papraktisin natin na halimbawa, sa maghapon, meron tayong halimbawa 8 oras na magsasalita. Magpigil tayo, dumistansya tayo. Na huwag na tayong magsalita, huwag na tayong sumagot. Nang sagong naiingatan natin ng ating sarili. Habang paulit-ulit na ginagawa yun, natututo po tayo. At nauubigan natin ang ating sarili na magpigil na sa halip sagutin natin yung sinabi sa ating masama, hindi na natin masasagot. Ibig sabihin yan, iniiwalay na natin ng ating sarili na hindi tayo mapaman. Sapagat paano kung halimbawa nakarinig tayo ng isang pananalita, hindi na tayo makahinga. Hindi ba namatay tayo ng wala sa oras? Kaya kinakailangan, ingatan natin ang ating sarili. Kung minamahal natin ang ating sarili, kinakailangan ilayo natin siya sa kapahamakan sa pamamagitan ng mga bagay na pagbunulan na baka atakihin tayo ng wala sa oras. Yan po ang importante dyan. Ano ba sabi dito? Ngunit, ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan, ay nananatiling ngayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang mga ginagawa. Ibig sabihin, ang pagpapala pala ng Diyos, kapag sinunod na natin ang kanyang kalooban, may control na tayo sa ating sarili. Nandun po pala ang blessing ni Lord. Pagpapalain pa lang natin mga ginagawa. Sapagkat, sinisikap natin, bagamat mahirap. Pero sa kalagayan natin,
natin, mahirap po talaga ang magbago ng sarili. Kung tayo-tayo lang, ang laman ng ating utak, limitado. Kung ano yung itinuro sa eskwelahan, itinuro ng magulang, yun lang ang laman niya. Minsan nakadagdag pa din yung kayabangan dahil may diploma. Pagmamalaki. Pero kung pagdating sa Panginoon, ang lahat ng yan ay walang kwenta. Ang diploma sa tao lang yan. Kapag ang tao, pantay na pa, ang diploma wala nang pakinabang. Kaya po kung pag-aaralan natin dito sa sitas na ito, para tayo pagpalain ng Diyos, kinakailangan po i-apply muna natin ang lahat ng mga aral na ating napapakinggan mula sa sarili natin at pakikitungo natin sa kapwa. Praktisin natin ang ating sarili. Halimbawa sa pananalangin, pagdilat pa lang ng mata, mula hindi pa tayo nakakabangon, nasa paghiga pa, magpasalamat na tayo sa Diyos. At humingi tayo ng gabay na huwag tayong magkamali. Pero dahil tayo'y nasa katawang laman pa, hindi natin yung kaya. Kaya po, ibinubuhos ng Diyos ang Espiritu Santo para tumulong sa atin. Kung ano man bagay mahirap gawin, magagawa natin dahil sa Espiritu Santo na nandyan. Palaging nakaantabay sa atin, tutulungan niya tayo para magtagumpay tayo sa buong maghapon. Lumipas na naman yung maghapon, gano'n na naman ang gawin natin kinabukasan. Paano kung naunahan tayo ng sasabihin, malas yung araw, wala akong araw na malas. Sasabihin, wala akong panahon sa pagsimba, wala akong oras. Lahat tayo may 24 oras. Hindi pwedeng sabihin, wala akong oras. Sapagkat kung wala kang oras, malamang patay na. Habang buhay pa, meron tayong pantay-pantay na binibigay ang Diyos, tigbi 24 oras. Gamitin natin yon, i-alay natin ng tama. Nagpapakipakinabang, ginagamit natin sa ikaluluwalhati ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Kapag nananahan na sa atin ang Espiritu Santo, ginagawa natin ang mabuti, pinapapupurihan natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Hindi dapat natin akuin, kung hindi dahil sa akin, wala na siya, patay na siya. Hindi pwede natin ipagmalaki. Tayo'y bahagi lamang ng kasangkapan. Katulad ng bunteng kung hindi damputin, walang pakinabang. Kaya tayo'y kinahabagan lamang ng Diyos. Ano bang sabi dito? Kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay reliyoso. Halimbawa, pinapalagi natin sa ating sarili na tayo reliyoso. Ano po ba ang batalyon ng tao sa pagiging reliyoso? Yun ba, palaging nasa simbahan, palaging kasama, kapag may bukas ang simbahan, palaging naroon. Yun ba ang reliyoso? Pero po sa banal na kasulatan, ang reliyoso sabi ganito, kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay reliyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila. Halimbawa, nagsisimba nga, paglabas naman, chismusa. Nagsisimba naman, naninirang puri sa kapwa. Useless po magiging reliyoso. Ano ang sabi dito? Kundi dinadaya niya ang kanyang puso. Sarili natin puso ang dinadaya natin. Nagiging duplikara kasi nagsisimba, nagpapalagay sa sarili na reliyoso, wala namang pagpipigil ng dila. Ibig sabihin, yung dila, pinagdiningas ng impyerno, yung ating sarili naman, pinagdiningas natin sa pagsamba. Ito nagiging doble. Pinapapupurihan natin ng Diyos, pinapupurihan din natin ng demonyo. Para hindi tayo makagawa nun, kinakailangan magpigil tayo ng dila. Kaya nga siya nakakonstruct na ganyan, binapura ng 30 kairos ng ngipin, 16 sa taas, 16 sa baba. Para kung sakaling, sabi sa Bicol, magmalabi, kakaton. Yan po, supilin natin ang dila. Sapagkat ang dila ay isang maliit na bagay o bahagi ng katawan, pwedeng makasira sa sarili natin, pwedeng makasira sa kapwa. Pwedeng ikarangal natin, ikarangal din ang ating kapwa. Ginagamit natin sa pagpupuri sa Diyos. Glory to God, praise the Lord. Alam mo, ika nga si ganito. Anong mangyayari niyan? Saan ba talaga patungo ang buhay natin? Patungo sa mabuti o patungo sa kasamaan?
Ngayon, kung magpipigil tayo ng dila, magiging isang halimbawa yun ng pagiging relihiyoso. Hindi sa ayos ng damit, na magandang kasuotan, na kung ano, may panagaputi, hindi po tumitingin ang Diyos sa kalinisan ng damit, kundi sa kalinisan ng puso, ng kalooban ng bawat isa sa atin. Kaya po ang labas doon, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Useless. Kahit pa 24 oras ka nagluhod, kung wala pa rin pigil sa pagsasalita ang dila, walang kwenta ang pagiging relihiyoso. Ano sabi dito? Ang dalisay o pure na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos ay ito, dalawin ang mga ulila. Sino ba kayong wala nang inaasahan sa buhay? Yung mga bata na wala nang magulang, iniwan ng magulang, minsan kinukupot na lang ng tiyahin o ng lulo at ng lula, dalawin natin yun. Ano pa sabi dito? Dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao. Yung mga babae na iniwan ng kanyang asawa. Pero hindi naman ibig sabihin na dinalaw mo nga, niligawan mo naman. Dapat dalawin mo kung ano man ang bagay na pangangailangan niya, bigyan natin. Ang kaso ang nakapaligid sa ating mga maninirang puri. Nagmagandang loob ka na, siniraan ka pa, nanliligaw na ika ngayon. Nagmagandang loob ka na. Hindi ba ka? Kaya po, para mamagawa natin yan, pwede naman idaan natin sa babae. Kung babae yung babaeng baon, siyempre idaan mo sa kapwa mo babae para magkarating doon. May asawa naman siguro tayo, yun ang pagawin natin para hindi tayo mapahamak. Ano ba? Babaeng baon sa kanilang kapigatian at pag-ingatan, walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi ka na sugarol, hindi ka na magnanakaw, hindi ka na maninirang puri, hindi ka na gumagawa ng mga masama. Iingatan natin ang ating sarili sa sanglibutan. Sapagkat ang sanglibutan ay punong-puno ng kasamaan. Huwag lang tayong padadala dito sa tinatawag na pita ng laman. Sapagkat ito po ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya po, kung tayo man malakas ang pananalig, o kaya pananampalataya, pero hindi natin pwedeng iwanan yung mga bagay na maghihilang sa atin patungo doon sa kapahamakan, useless po ang mga ginagawa natin. Para makita ang tunay na pagiging reliyoso o lingkod ng Diyos, ipakita natin, practicein natin araw-araw. Doon tayo matututo at doon natin malalaman na tayo'y nasa piling ng kabutihan kasama ang Diyos na nanaan sa buhay natin. Marahil po ay lahat ay napagod na. Hanggang dito na lang po ang pagkikibahagi natin. Pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang ating karaingan, kahilingan sa Diyos, idulog natin lahat sa Kanya sa pangalan ni Kristo Jesus. At ipagkakalong sa atin ang pagtatagumpay. Salamat at isang magandang hapon sa atin lahat.